2026 in the presence of the Lord God Almighty and Jesus Christ. Una sa tanan, kinahanglan natong pasalamatan. Magpasalamat kita sa atong Dios tungod sa iyang pagtugot kanato nga magkatigom kita nining bagong tuig 2026 atubangan sa atong Ginoo ang Ginoong Hesukristo. We can change our attitude, custom through the Holy Bible. O mga mausab nato ang atong makinahiyaw, ang atong naandan nga pagkinabuhi pinaagi sa balahang Biblia. We must first seek God Almighty, His kingdom through worship services. Kinahanglan una natong pangitaon ng labing gamhanan nga Dios ug ang iyang harian pinaagi sa pagsimba. And we can enjoying and have this life as a real Christians. Kung kita makabaton og kalipay ug magmalipayon kita sa atong kinabuhi isip Kristohanon natong pagkinabuhi. Today I will sharing the gospel about cross-centered lives. O ang maayong balita ang atong paghisgutan karon naguluhan og ang cross mo ang sentro sa kinabuhi. So we're reading Bible, 1 Corinthians chapter 2, verse 1-2. Kung atong basahon sa itong mga Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 1 abot sa versikulo 2. Unang Korinto 2, 1-2. Kung naana doon nga taong basa, mga igsuon, sa akong pag-anha ang pagwali sa tinanong kamatuuran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lalom o maalamong mga tulong. Nakahukong ako nga kalipay ang tanang butang, gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa cross. Apostle Paul wants to preach the gospel, proclaim the message about cross and the crucifixion of Jesus Christ. Apostolis Pablo ganan siya nga magsangyaw sa mensahe sa maayong balita, mahitungod lamang sa pagpalansang ni Ginoong Hesukristo. So today we must learning the truth. What is the ultimate concern of our lives? Unang kinahanglan nato masayran ang kamatuoran karon, dayon dire o karon unsa man ang pinakaangay unahon nato sa atong kinabuhi. So we always have an answer to this question in our hearts. O kanunay gayud kitang adunay mga tubag or nangutana niini mga pangutana dinhi sa atong mga kasing-kasing. Jesus told us to seek first the kingdom of God and His Kung righteousness. si Jesus nag-ingon ka nato, mauna pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Because our Bible recording mention about the kingdom of God. Sunod yung atong Biblia nasulat dinhi ang mahitungod sa gingharian sa Dios. So this means that our ultimate concern must be the kingdom of God and His righteousness. Kung kini nagpasabot nga ang pinaka angay natong unahon mao gayon ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Jesus Christ is the way Himself says. O si Hesukristo mao gayon ang dalan siya nag-ingon niini. I am the way and the truth and the life, Jesus said. Ingon si Jesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. This way to seek the kingdom of God and His righteousness is to seek the cross. O ang paagi sa pagpangita sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong mao gayon ang pagpangita sa cross. Because of through the cross of Jesus Christ, we dwell in the kingdom of God and His righteousness. Kay pinaagi sa cross ni Hesukristo kita makahimo pagpuyo sa gingharian sa Dios ug makaambit sa iyang pagkamatarong. Therefore, our ultimate concern must be the Jesus crucified. Una ang pinakaangay natong unahon mao gayon ang pagpalansang ni Hesukristo. Whether we look to heaven or to us, our heart must always be centered on Jesus Christ. Kung malantaw man kita sa langit o dinhi sa yuta, ang atong mga kasing-kasing kanunay lamang gayon nga sentro sa Hesukristo. Because Jesus Christ died on the cross for the salvation of our souls. Tungod kay sa Hesukristo namatay siya dito sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. Every people, we have a body and spirit and souls. Matag katawhan aduna kitay lawas, espiritu ug kalag. Jesus died on the cross for the salvation of our souls.
O muna namatay si Hesus Kristo dito sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. Because we are all sinners according to the Bible. Tungod kay sumala sa Biblia, kitang tanan makasasala. Without shedding blood, there is no forgiveness. Kung walay pagpaagas ug dugo, wala kayo'y kapasayloan. That's why Jesus become a sacrifice on the cross for remove all our sins. Namunang nahimo usab si Hesus Kristong sakripisyo dito sa cross, ang pagtangon ang tanan natong mga sala. Also, Jesus become a sacrifice on the cross for our impurities. Kung nahimo usab sakripisyo si Hesus Kristo dito sa cross, ang pagtangon ang atong mga kahugawan. Jesus sacrificed on the cross for our disease healing. Kung nagsakripisyo usab si Hesus Kristo dito sa cross, ang mamaayo kita sa atong mga sakit o mga balatian. Jesus Christ become a sacrifice for our cause from the Adam and Eve. Kung si Hesus Kristo usab nahimong sakripisyo aron luwason kita gikan sa tunglo nga naangkon ni Adan ug ni Eva. Jesus Christ sacrifice for our deaths. Kung si Hesus Kristo nagsakripisyo alang sa atong kamatayon. So, when we look at the cross of Jesus Christ, we must remember our salvation. Muna kung atong lantawon ang cross ni Hesus Kristo, dapat atong makita ang atong kaluwasan. So, we must returning to the foundation of God's creation. Unang kailangan kitang mubalik sa pundasyon sa pagbuhat sa Ginoo. This morning, we have a reading Bible, Genesis chapter 1 to 3. God created heaven and earth in the Kung beginning. kaganinang buntag, nagsugod na punta o basa schedule sa atong Biblia sa Genesis 1 abot sa 3 ug atong masayran nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So we can reading Bible day and night, learning the truth more clearly, more deeply. Muna makahimo ta pagbasa ng Biblia adlaw ug gabi aron makakunan pa nato og dugang sa klaro kaayo ang pulong sa Dios. God creation all of the world by His word. Kung gibuhat sa Dios ang tanang butang sa kalibutan, pinaagi sa iyang pulong. That's why the word of God, Bible study, learning the Bible is the most important matters in our Christian life. Muna ang pulong sa Dios, ang kanunay nga pagtuon sa pulong sa Dios, importante kaayo alang sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Because the human soul's child to sin is restored from death. Tungod kay ang kalag sa tawo nga hininginlan tungod sa sala, kinahanglang mabalik gikan sa kamatayon. Bible says that the futile land covered with the thorns and the sisters due to the cause of sin from Adam and Eve. O ang Biblia usab naingon nga ang kabunok nga yuta naputos na sa tunog ug sagbo tungod sa tunglo ug sala nga nabuhat ni Adan. So we must be restored cause of sin to blessings. Muna kinahanglan mabalik ang tunglo sa sala gikan sa panalangin, ngadto sa panalangin. Bible teaching us very clearly, Colossians chapter 3:13. Ug ang Biblia nagtudlo kanato sa dayag diri sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 13. Galacia 3:13. Galacia 3:13. Dungan ta og basa ko na. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Through Jesus Christ's crucifixion, we have restoration called through His death on the cross. Kung pinaagi sa pagpalansang ni Jesucristo dito sa cross, kitang tanan na luwas gayud gikan sa pagkatinunglo, pinaagi sa iyang grasya dito sa cross. Jesus Christ died on the cross to make Christians rich people. Kung namatay si Jesucristo dito sa cross, aron himuon niya ang parang mga Kristohanon nga mga dato nga katawhan. Bible says in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Kung ang Biblia nag-ingon sa ikaduhang Korinto, kapitulo 8, bersikulo 9. Ikaduhang Korinto, kapitulo 8, bersikulo 9. Dungan ta og basa. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mabisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos.
That's why we must be learning the truth about Jesus Christ, that is. Muna kinahanglan natong makatunan ang kamatuoran mahitungod kang Jesucristo pag-ayo. The restored blessing bring the healing and the eternal life to the sick people, the dying. Ug ang naibalik nga panalangin magdala gayud kaayuhan ug walay katapusan kinabuhi niadtong mga masakiton ug niadtong hapit na mamatay. Almighty God want to give us the eternal life, new life through messages. Ang labing kamahalan nga Dios gustong mahatag kanato og kinabuhing walay katapusan pinaagi sa mensahe. That's why Bible give us the new message, blessing message. So the John chapter 1 verse 2. Unang ang labing kamahalan nga Dios naghatag kanato og bagong mensahe og mensahe sa panalangin ug atong mabasa kini sa ikatulong Juan kapitulo 1 bersikulo 2. Ikatulong Juan bersikulo 1 abot bersikulo 2. Kapitulo 1 bersikulo 2. Tungon ta og basa. Minahal kong higala, nag-ampo ako nga anaa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas. Ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. We must pray likewise continually for the church member, family, and friend and relatives. Ug mag-ampo ta sama niini padayon alang sa atong mga pamilya, sa atong mga kauban sa simbahan, sa atong mga kapagyentihan ug sa atong mga kasilinganan. You can send the message today, all your friend and family, relative, Third John chapter 1 verse 2 likewise. Imo ta sa paghatod aning mensahe nga giingon sa ikatulong Juan 1:2 sa atong mga kahigalaan ug sa atong mga hinigugma sa kinabuhi. This is the wonderful message for blessing New Year 2026. O kini ang nindot kayo nga mensahe alang ni bagong tuig 2026. So we must live with the Holy Spirit of God. Muna kinahanglan kitang magpuyo uban sa balaang espiritu sa Dios. Because the Holy Spirit is sent to the grace of the cross. Tungod kay ang balaang espiritu gipadala pinaagi gayud sa grasya nga gibuhat dito sa cross. Titus chapter 3 verse 5 to 7. Atong basahon sa Tito kapitulo 3 bersikulo 5 abot sa 7. Tito kapitulo 3 bersikulo 5 abot sa 7. Dungan ta ang basa. Giluwas kita niya. Kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diya sa Espiritu Santo. Kay madagayaong gibugbo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa iyang grasya isipon kitang matawag sa Dios aron makapanagtiya kita sa kinabuhi oray katapusan nga atong ikaabot. When the Holy Spirit come upon us, we'll be renewing, cleansing our heart very clearly and rapidly, immediately. Kung ang balang Espiritu mukunsad ka nato, kita mabag-o gayon ug diha gayon kinluan ug libyuhan ang atong mga kasing-kasing. I have been trouble in my heart and the problems and the sickness long time ago. Sa mga nakasinatig, mga kasamok, mga problema, bisan mga sakit o balatian, si Pastor sa dugay ng panahon. But when the Holy Spirit come upon to my life, I have dissolved all problem of my sickness, sins, and trouble in my heart. I have been set free. Apan sa pagkunsad na sa balang Espiritu kaniya, nakahimo siya sa pagsulbay sa problema niya sa balatian, sa sala, ug problema niya sa mga kasamok, ug nahimo siyang gawas nun dining tanan. I have take hope in the Lord about eternal life and receive the reward from the Heavenly Father God. Kaya nakabatong sa paglaom, nga makadawat siya puhon o kinabuhing walay katapusan, o makadawat siya og gasa nga gikan sa atong langitong nga Amahan. That's why immediately I become a evangelist, preaching the gospel, deliver the good news to all people around the Korea and Philippines, all everywhere. Tungod sa sabihin, nahimo siyang magsasangyaw sa tibuok kalibutan, bisan sa tibuok Korea, o bisan din sa Pilipinas, o bisan asa nga dapit. So we have learned the truth. The Holy Spirit is the wonderful counselor to teaching
us. Kung kinahanglan usab nato makatuna ng kamatuoran nga ang Balang Espiritu mao ang maayo nga magkatambag nga motambag ug motabang kanatong tanan. When the Holy Spirit come upon to my life, I was realize my sins and mistakes. Usadang ang Balang Espiritu mikunsan sa iyang kinabuhi na sayra niya ang iyang mga kapakyasan ug ang iyang mga kasalanan. I was confessed from my mouth and then I have been set free. O ginulsulan niya ug iyang gisugid kini pinagi sa iyang mga labi ug nahimo siyang gamasnon. I was realized I had a long mind hating one another, my brother and someone. O sayra niya nga nagdumot siya sa iyang magulang ug nagdumot pud siya sa iyang isig katawo. The Holy Spirit revealed me about this one. I was confessed with my mouth. Mga Balang Espiritu may padayag kaniya ni imong sana o kung ang iyang ginulsulan kini pinagi sa iyang labi. When I confess my mistakes and sins, Almighty God make me purify heart and cleansing all my body and spirit and souls. Kung sadang iyang ginulsulan ang iyang mga kasalanan ug mga kapakyasan, ang Balang Espiritu naghinlo sa iyang kasing-kasing, kalag, lawas ug espiritu. From that time, I have been set free and then I become an evangelist. Sugod atong taknaan, nakabaton siya kagawasan ug nakadesisyon nga mahimong usa ka magsasangyaw. So, the fruit and the gift of the Holy Spirit come from the Almighty God. So ang bunga ug ang gasa sa Balang Espiritu nagikan sa labing gamhanan nga Dios. And then we can bear the much fruit of the nine kind of the spiritual things. O makahimo kita pag bunga sa siyang kabunga sa espirituhanong mga butang. Nine kind of the spiritual fruit is this. Colossians chapter 5, 22-23. Kung ang siyang kabunga sa Balang Espiritu mao kini ang atong mabasa sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 abot sa 23. Dungan ta basa, apan ang Espiritu naghatag sa lugma, kalipay, kaninaw, pailong, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapausanon o pagkamapilungganon sa kaugalingon. Kining mga butang walang ang supak sa bisan unsang balakon. When we live with the Holy Spirit, we can bear the nine kind of the fruit of the Holy Spirit like wine. Kung kita magiyahan sa Balang Espiritu, makadawag kayo kita og siyang kabunga sa Balang Espiritu kasama ni ini. And then you can love one another. Kung makahimo na kita sa paghigugmaay sa matag usa. You can joyful in your life every day and night. Mahimo kita nga magpalipayon sa atong kinabuhi adlaw ug gabi. Peaceful will come to your life. Kung ang kalinaw usab abot sa atong mga kinabuhi. You will become a very kindness person. Kung mahimo kita mga maayo kaayo nga tawo. You will become a very good person and the gentlest person. Mahimo kita mga maayo nga tawo, mahimo kita malumot nga tawo. This is the message come from the Holy Spirit and then we'll become a very wonderful Christians. Kung ang mensahe nga gikan sa Balang Espiritu o kung ato ning buhaton, mahimo kita mga nindot nga mga Kristohanon. That's why I pray always all Filipino church members must receive the Holy Spirit of God. Muna nag-ampo kanunay espasyo ng pitanta ng mga miyembro ng mga Pilipino ato usab madawatan ang balaang Espiritu sa Dios. There's power on the cross of Jesus Christ. Aduna usay gahom sa cross ni Jesucristo. Bible says 1 Corinthians chapter 1 verse 18. O ang Biblia nag-ingon sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Dumanta ang basa ko na kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang ni adtong nangalaglag. Apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. As a Christians, believers in the church, we have a power, the cross of Jesus Christ. Kasi mga Kristohanon o magtotoo ni Jesucristo din sa simbahan, aduna gayon kitay gahom ug ato kining makuha gikan sa cross ni Jesucristo. But for unbeliever and non-Christians, they have no understanding about how much power of the cross of Jesus.
Jesus Christ. Apan alang sa mga dili magtotoo o mga taong kalibutanon, wala sila makasabot kung unsa gayon kadako ang gahom sa cross ni Jesucristo. Jesus Christ died on the cross to give us the authority and power, salvation of our souls. Si Jesucristo namatay sa dito sa cross aron hatagan kita og otoridad ug gahom diin maluwas nato ang atong mga kalag. If we follow the Jesus Christ, we receive the authority from God and the Jesus Christ. Ug kung atong dawaton sa Jesucristo, sundon sa Jesucristo sa kinasing-kasing, makadawat kita og otoridad. That's why Apostle Paul confessing like this word, Colossians chapter 2:20. Unang si Apostoles Pablo ni sulti og sama niini sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Na nag-ingon, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na kanina kanako. O kining kinabuhi ko karon, akong kinabuhi diya sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Before Saul, Apostle Paul was before Saul, he was a very young people. Kaya ato si Apostoles Pablo, gitawag pa siya og Saul, dili siya maayong tawo o gali doon kayo siya nga pagkabatanon. He was persecution to the whole Christian and put into the jail and killed many things. Gani iyang gilutos ang tanang mga Kristohano na uban kanila iyang gipabilanggo ug ang uban kanila iyang gipatay. After he heard the voice of Jesus Christ and then received the Holy Spirit, he was changing his character very well. Apan human niya madulong ang tingog ni Jesucristo ang iyang mensahe na usab gayon niya ang iyang kinabuhi. And then he want to crucify himself every day, and then he want to live with the Jesus Christ. O ganahan siyang inansa ang iyang tampunon nga kinaiya kada adlaw o ganahan siyang musunod ug magkinabuhi alang lamang kang Jesucristo. Because Paul was realized Jesus Christ alive, not dead. Tungod kay nasayra ni Apostoles Pablo nga si Jesus buhi gayon o dili siya patay. Because of he was heard the voice of Jesus Christ very clearly on the street of Damascus. Tungod kay nagdungog yun niya sa klaro kayo ang tingog ni Jesucristo dito sa dalan paingon sa Damasco. Saul, Saul, why are you persecuting me? Jesus said to Saul. Nga si Jesus ningon, Saulo, manong gilutos mo man ako? And then from the heaven, Jesus says, Saul, question, who are you? O nakadungog siya tingog nga gikan sa langit o sa pagkadungog niya nawata na si Apostoles Pablo kaniya kinsa man ka Ginoo. From the heaven, sound coming to Saul, I am Jesus. O nakadungog siya tingog nga gikan sa langit kaniya ako mao si Jesus. Likewise, he was heard the voice of Jesus Christ very clearly. Usama rin nadungog gayud niya sa klaro kayo ang tingog ni Jesucristo. That's why he wants to live in Jesus Christ all the time. Sinaganahan siya nga magkinabuhi na anak kang Jesucristo sa tanang higayon. Here's the way I die and Jesus live is the way to eternal life. Kung kini ang paagi nga diin ako mamatay ug sa Jesucristo mabuhi alang kanako ug may mugiya kanako sa kinabuhi walay katapusan. So Bible teaching us that the cross become the bridge that prepare the way to resurrection and the eternal life. Kung ang Biblia nagtudlo kanato nga ang cross nahimong usa ka tulay nga giandam alang sa pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi walay katapusan. We want to make a bridge to enter the kingdom of heaven through crucified ourselves. Wala makahimo kita og tulay padulong sa gingharian sa langit pinagi sa pagpalansang sa atong tawhudon nga kaugalingon. If our lives are centered on the cross, all our need will be met. Kung ang atong mga kinabuhi mas sentro sa cross, ang tanan natong gikinahanglan matagbo gayon. The cross of Jesus Christ completely changed the timeline of human histories. Kaya ang cross na Jesucristo higpit gayon nga nag-usab sa talaan sa panahon sa kasaysayan sa katawhan. When Jesus died on the cross 2,000 years ago,
timeline changing all of the world. Usa diha nga namatay si Jesucristo dito sa cross ang kasaysayan sa panahon na usab gayon sa tibuok kalibutan. That's why all of the worldly people believe in Jesus Christ and bow down to Jesus Christ. Muna kadaghanan halos sa tibuok kalibutan ang mga katawhan nituon ni Jesucristo ug miyukbo sila ni Jesucristo. And then they shall be saved and have the eternal life through Jesus Christ. Confess with their mouths. Ug sila maluwas gayon kadtong mga tawo nga mituo nga si Jesucristo mo ilang manluluwas gamit ang ilang mga ngabil. So, as a Christians, if we all bear the cross given to us today, the history of human will change. Amo na kung ato usab dan-on ang cross na Jesucristo nga gihatag nato karon, ang kasaysayan sa katawhan mausab gayon. If you bear the cross at home, your home will be transformed into heaven. Kung atong dalon ang cross sa atong mga panimalay, ang atong mga panimalay mausab ngadto nga mahimong langit. Amen. Amen. This is the important attitude, our attitude crucified. Our home will be a very wonderful kingdom of heaven. Ug mao kanang importante kay atong inansang atong mga tawhulon ug atong dalon ng cross sa atong panimalay ug atong panimalay mahimo kini mausab kini ngadto sa gingharian sa langit. Also, if you bear the cross at work, your workplace will become a happy place to work. Ug kung atong dalon ng cross sa atong mga trabahoan, kini dapit nga atong gitrabahoan, mahimo kay kini dapit diin malipayon ayo kita. So if you bear the cross given to you in the church will become a true sanctuary for all people. Ug kung atong usab dalon ang cross ang gihatag kanato dinhi sa simbahan, ang atong simbahan mahimo usab kining balaang puloy-anan alang sa tanang katawhan. And then all family will be restored, nation will grow, and flames of great revival will burn brightly in the Philippines. Ug ang matag pamilya mahibalik, ang nasod motubo, ug ang kalayo sa dakong kapukawan modilaog gayon sa kasanag niini bisan dinhi sa nasod sa Pilipinas. That's why I pray that in the new year 2026, everyone will bear their own cross and be victorious. Amo na ako nag-ampo nining bagong tuig 2026 nga ang tanan pas-anon nato ang atong mga cross o mahimo kitang magmadaugon. We pray, Father God Almighty, we thank you so much for giving us the new year, new day, January 1st. We are in the presence of the Lord in the church, worship to God Almighty. We are going to take a cross everybody. We are going to live a cross-centered life. Pray to help all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.